Si Nemo ay isang batang yari sa ginupit na dyaryo. Siya ay ginawa ng mga bata para sa isang proyekto nila sa klase. Ngayong bakasyon na, naiiwan si Nemo sa silid kasama ng ibang papel. Nakatambak siya sa buton ng mga maalikabok na folder at envelope. Isang araw, isang mapaglarong hangin ang naluksong umihip sa silid na may kamay nito si Nemo. Palabas ng silid, muntik na siyang sumabit sa isang matulis na sanga. Nang mapadpad siya sa tabi ng daan, muntik na siyang mahagip ng buwagipis na sasakyan. Beep, 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 beep. Inugahan siya ng kotse at siningahan ng bus. Mabuti na lamang at napakagaan ni Nemo. Nagpatawid-tawid siya sa hangin bago bumagsak sa panot na damo sa palayan. Ngunit nagulantang si Nemo sa dami ng nagtatakbo ang paa ng muntik na kaya mabakan siya. Ang saya-saya nila. Tuwing hapon, pinapanood ni Nemo ang mga naglalarong bata. Ingat na ingat siya sa kanila. Gustong-gusto niyang maging isang tunay na bata. Gusto kong tumakbo katulad ng mga bata. Gusto kong maghagis ng bola katulad ng totoong bata. Kaya isang gabi, matiyagang naghintay sa langit si Nemo. Hinihintay niyang lumabas ang pinakamalayong bituin sa langit. At paglabas nito, sinabi niya ang kanyang hiling. Bituin. Tubalin ngayon din, ako'y gawing isang batang masayahin. Pumikit ng madiin si Nemo. Naramdaman niyang parang umiikot ang paligid at nagkakagulo ang mga busina ng mga sasakyan. Totoong bata na si Nemo. Pagdilat niya'y kasama na niya ang kanyang totoong tatay na walang trabaho at totoong nanay na payat ng payat at 8 taong gulang na kapatid. Ang ingay-ingay sa isang masikip, makipot at tagpi-tagping pero totoong bahay. Huwag kayong tatamad-tamad. Magtrabaho kayo. Pinapalamon ko kayo, kaya pagbayaran nyo. Sigaw ng kanyang totoong tatay. Kaya naman, napilitang tumakbo si Nemo palabas ng bahay. Isip siya ng isip kung paano sila makakatulong sa kanyang totoong pamilya. Kahit bata pa, ay napilitan siyang maghanap buhay. Nagtitinda siya ng sampagita, habol-habol ang mga kotse. Pagod na pagod si Nemo. Pakiramdam niya ay pabilis na pabilis ang kanyang pagtanda. Kaya naisipan niya pumasok sa eskwela. Sumilit siyang muli sa paaralang pinanggalingan niya. Pero dahil marumi at marungis ang kanyang suot ay hirapan lang siya si Nemo ng libro. Hindi ka bagay dito. Hindi ka bagay dito. Sabi ng libro. Baka kumalat ang amoy mo dito. Nagalit din sa kanya ang mesa.
ka dito, marurumihan ako. Sinigawan din siya ng si Sarah. Hindi ka bagay dito. Alis dyan, alis! Hindi ka bagay dito. Kaya napilitang tumakbo si Nemo. Nagtatakbo siya at nagtatakbo hanggang sa gilid ng dagat. Sinabi ni Nemo ang problema niya sa dagat. Naghikap lang ito at kahit ang alon ay puno ng layak na nagtakip ng ilong ng apoy niya. Huwag yung nagdagdagan ng kalat dito. Malungkot na naglakad si Nemo at sa maraming kalit na marungis na lungsod. Sa bawat sulok ay may nakita siyang mga batang kalye. May nagbebenta ng sampagita. May nagtitinda ng sigarilyo at dyaryo habang maligising sumasabit sa sasakyan. Mga kalbo, balisin at palaboy, nayakap-yakap ang supot ng plastik kapag sinisimot sila ay nang bubuhin sa kanilang kuka na mangmang na ngiti. May mga batang butuhan na bitin at malamlang ang mata. Akay-akay ang matatandang puti ang na parang kislap ng balisong ang kislap ng mata. Bituin. Tuparin ngayon din, kami gawing isang batang masayahin. Sa isang iglap, lahat sila ay naging batang papel. Nilipad sila ng hangin. Kay gaan-gaan ng kanilang pakiramdam. Kay saya-saya nila dahil malayo na sila sa mabulong pamilya, malapit na eskwela at maingay na kalsada. Nagtakda ang mga taong nakakita sa palutang-lutang ng mga batang papel. Marami ang naawa sa kanila, pero ang hindi nila alam, mas maligaya ngayon ang mga batang papel. Gaya ni Nemo, kaysa sa mga totoong bata na kailangan